You're declaring your intention of uniting your lives, and you're affirming your commitment to each other. Of course, in the presence of God and this assembly. And I charge you first to consider, ito pong pangako na bibitawan po muli ninyo sa umaga, sa hapong ito, ay gagawin ninyo hindi lamang sa harapan ng mga mahal nyo sa buhay, kundi sa harapan po ng Diyos. At ito pong pangako nito ay magsisilbing paalaala sa pagmamahal ninyong dalawa bilang mga kasama. Makaupo na po kayo, Ate Wayne at Julian. Manalangin po muna tayo. Aming Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo sa hapong ito, Diyos. We thank you for your goodness sa buhay po ni Kuya Egoy at Ate Wayne, Panginoon. Sa 4 taon na kalapatan mo sa kanilang buhay, Panginoon Diyos. Salamat din sa kalabagong taon na pinagkaloob mo sa buhay ni Kuya Egoy, sa kalapatan mo sa kanila, sa buong kanilang pamilya, Diyos. We pray na itong araw na ito ay maging memorable at magsilbing paalala sa kanilang pagmamahalan sa isa't isang Panginoon Diyos. We pray for you to continue to bless. And Ate Wing, as you are both reminded of your commitment to each other, na po yung pangako po ninyo sa isa't isa, na ito po ay reflection ng disenyo ng Diyos sa mag-asawa for a man and a woman to be together and be sigit sa lahat. And pagtiwala sa Diyos at sa biyaya ng Diyos sa buhay ninyong mag-asawa bilang gabay, bilang gabay sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng aspeto ng inyong buhay bilang mag-asawa. Gusto ko pong basahin yung sinasabi ng salita ng Diyos mula 1 Corinthians chapter 13 verses 4 through 7. Ito po ay taken mula sa NIV version. Sabi dito, love is patient, love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight evil, but rejoices with the truth. It always protects. It always trusts. Always hopes. It always perseveres. 40 years, Kuya Egoy and Ate Wing, ng inyong pagsasama bilang mag-asawa. 40 years ang napatan ng Diyos sa inyong mga buhay. Ibig sabihin po niyan that you continue to choose each other. Patuloy niyo pong pinipili ang isa't isa. 40 years po ang inyong pagsasama, hindi lamang po nagpapakita yan ng tagal ng inyong relasyon bilang mag-asawa. 40 years of being together, hindi lamang po nagpapakita yan ng haba ng nilakbay ng inyong relasyon bilang mag-asawa, but your ability to be patient with each other. Kaya natanong ko po sa inyo, sino po ba ang mas mahaba ang pasensya sa inyong mag-asawa? Si Ate Wing, kumatawa si Ate Wing. Nakipita si Ate Wing. Pinaliguin niya. Si Kuya Egoy daw, mas mahaba ang pasensya. Though sinabi ni Kuya Egoy na maiksi ang pasensya ni Ate Wing. Pero yung 40 years of being together, ay patunay po na pareho sila would have the same amount of patience with each other. Marahil may mga pagkukulang ang bawat isa, pero yung kakayanan po nila to stay together and be patient with each other ay patunay sa katapatan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Forgiveness, laughter, tears, and love that refuse to fail. Maraming pagkakataon po sa inyong mga buhay, nakaranas kayo ng kaligayahan. Maraming pagkakataon sa inyong pamilya na maraming kasiyahan na nagaganap sa inyong buhay. Pero syempre, ang buhay ng tao hindi lamang kasiyahan. May mga pagkakataon na nakararanas ng pagsubok ang pamilya nito, ang mag-asawang ito.
Pero sa likod po ng lahat ng yan, nangingibabaw pa rin ang pag-ibig ninyo sa isa't isa. At yung pag-ibig na hindi nagbabago sa isa't isa. Kung kayo po ay bata pa, when you guys were younger, kung kayo ay nagsimulang ma-inlove sa isa't isa, nung kayo ay nagsimulang magmahalan, hanggang sa ngayon, patuloy niyong pinipiling mahalin ang isa't isa. Magbago man ang anyo ng bawat isa, magbago man ang ugali ng bawat isa, hindi man kayo yung tao na minahal ninyo noong unang panahon, but you continue to choose to love each other hanggang sa mga puntos na ito. It is truly a testament of God's faithfulness sa buhay po ninyong mga asawa. At dito natin masusukat at makikita yung katapatan ng Diyos sa buhay ng mag-asawa. Para pakapo natin ang Panginoon. Ngayon, it is time for Ate Wing and Kuya Egoy para ihayag po nila publicly ang kanilang pangako and express their solemn vows and recommitment with each other. So, hinihiling ko po na tumayo si Ate Wing at si Kuya Egoy. Magharapan po kayong dalawa. Kuya Egoy, Naka-live na, nilive ko na lang. Nilive. Nawawala yung signal eh. Sa kabila, ikaw sa kabila. Ngayon, mga signal ko ah. Pasensya na lang kung saan. Pasensya. Basta, ikaw lamang. Hey! Egoy, yan na naman ang inyong pangako kay Ate Wing. Ano ito kayo kay Ate Wing? Naunawaan ko naman yung pinagdadaanan natin. Pero at least, kahit meron tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Kuya Egoy at ni Ate Wing. Yung kanilang commitment to each other, maaaring hindi man nila masabi ngayon, pero ako po isa sa bagay na masigurado ako na yung pag-ibig nila sa isa't isa ay totoo. At meron pong gabay na nagmumula sa Diyos tungkol sa lahat. So, hindi po natin yung ating singsing para sa ating ring ceremony. Mat, malagdag. Kuya Egoy at Ate Wing, ang singsing na ito ay simbolo ng inyong pag-ibig sa isa't isa. Ang bilog na hugis ng singsing sa kasal ay magsisimbolo ng walang hanggang pag-ibig at katapatan sa isa't isa. So kagaya ng singsing na walang dulo at walang simula, ganoon din po ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Ang inyong pag-ibig na nagsisimbolo ng pagmamahal na walang katapusan at panghabang buhay. Kuya Egoy, pakitawangan po ang kamay ni Ate Weng. Hinahangin ko kung sino pwede humawak ng mountain.
Nasa sa'yo ni Papa mo. Nasa sa'yo ni Papa mo. Okay, sundan niyo po ang aking sasabihin. Pakibanggit po yung pangalan ni Ate Wen. Rowena, Tanggapin mo tanggapin mo ang singsing na ito ang singking na ito bilang tanda bilang tanda at sagisag at sagisa ng aking pagmamahal ng aking pagmamahal at magpapatibay at magpapatibay sa pangakong sa pangako aking binitawan. aking binitawan. Ikaw ay aking ingatan Ikaw ay aking ingatan at palaging pipiliin at palaging pipiliin habang ako habang ako ay nabubuhay. nabubuhay. Pakisuot na po ang singsing ni Ate Wen. Ate Wen, ganoon din po. Pakisuot ang mga kamay. Ate Wen, sundin po ang sasabihin ko. Pabanggit po ang pangalan ng Edwin, Tanggapin mo ang singsing na ito tanggapin mo ang singsing na ito bilang tanda bilang handa at sagisag at sagisa ng aking ng pagmamahal aking pagmamahal at magpapatibay at magpapatibay sa mga pangako sa mga pangako ng aking binitawan. aking binitawan. Ikaw Ikaw, ay aking iingatan ikaw ay aking ingatan at palaging pipiliin at palaging pipiliin habang ako habang ako ay nabubuhay. ay nabubuhay. So, po ang singsing sa mga. Ngayon po, hingin ko po yung Bible. Pegoy at Dwayne, the only one who can truly satisfy human needs is also a good reminder, hindi lamang po sa kanilang dalawa, kundi sa lahat po ng mag-asawa sa hapong ito. For us to be reminded sa kalagahan po ng salita ng Diyos bilang pundasyon ng relasyon ng mag-asawa. Tanggapin po ninyo itong salita ng Diyos bilang tanda na kayo po ay sumusunod at patuloy na mananampalataya sa Diyos at sa Diyos na. Ito naman pong mga points na ito ay simbolo ng pagpapala ng Diyos sa inyong mag-asawa upang maging good steward sa lahat po ng bagay na ipagkakaloob sa inyo, hindi lamang ng Diyos, kundi ng inyong asawa, sa lalo-lalo na po pagdating sa usapin ng pinansyal. Ngayon po, tawagan po natin ang Vail and Court sponsors po. Pwede na po kayong umupo, Ate Wen at Kuya Egon. Tawagin po muna natin ang ating Vail sponsors. Ng tanda ng pag-iingat at protection po sa inyo ng Diyos. And this also indicates your willingness to be faithful with one another. So ngayon naman po yung with Him and Kinomo will be settled. Nakakuna po kayo. Ngayon, hilingin ko po si Kay para or si Kalbo na lang para tulungan po tayo na papirmahan ang kanilang marriage commitment certificate. Habang pinag-prepare pa po natin ang ating mga ninong at nina, I'd like to take advantage of this opportunity na pasalamatan po unang-unang kayong lahat ng mga bisita natin ngayong hapong ito for being here. You know, and lalo-lalo na po yung ating mga ninong at mga ninang. Pakitayo nga po yung ating mga ninong at ninang.
Let's give a round of applause sa ating mga principals, sponsors, Bo. So despite your busy schedules, sa mga buhay po ninyong kanya-kanya, still you made it today. At ito po ay malaking bagay. Ano po sa buhay ni Ate Weng at yung pagpunta po ninyo dito ngayong hapon ito ay patunay ng inyong pagmamahal at suporta sa pagkasama. Maraming pong salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Hilingin na po natin muli ang ating Ford sponsors po muna. Alisin ang Ford kay Ate Weng at kay Kuya Ego. Ngayon, tawagin na po natin ang ating mga Kindle sponsors. So, ang hawak po ninyo ngayong kandila ay nagsisimbolo ng totoong pag-ibig ninyo sa isa't isa. Ito po ay inilawan ng mga tao na malapit po sa inyong mga buhay. At ito po ay nagpapakita ng pagmamahal ninyo bilang mag-asawa. It symbolizes, the unity candle symbolizes that ito po, ito po, Ate Weng, muli ay iisa na sa harapan ng Diyos. That you are joined together as husband and wife. Now that Kuya Edwin and Ate Rowena Ricardo have consented together again in marriage, of course, by you guys, everybody here witnessing the love, the support. At syempre pa po, dadako na po tayo sa pinakaabangan talaga ni Ate Weng. Ito talaga yung pinakahihintay ni Kuya Ego. Si Kuya Ego talaga pinunasan niya na yung labi niya. Nakita ko eh. Nakita ko pinunasan niya na nag-ready na talaga si Kuya Ego. O, binasa niya talaga yung labi niya. So ganito po ang gagawin natin mga kapatid. Bibilangan